Gusto mo bang mag-alaga ng baboy pero laging malas sa dami ng anak? O baka naman nanganak nga ng marami, namatay naman ang kalahati? Mga kapigi, hindi lang basta pakain ang kailangan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang gold standard sa pag-aalaga ng inahin, mula pagpili hanggang sa pag-aalaga ng biik, para siguradong balikpuhunan at profit agad tayo. Huwag kukurap, dahil ang step number 3 ang pinaka-importanteng nakakalimutan ng marami. Step 1, ang tamang pundasyon. Hindi lahat ng magandang baboy pwedeng maging inahin. Sa pagpili, hanapin ang 14-point rule. Dapat mayroong hindi bababa sa 14 na maayos at pantay na utong. Bakit? Para walang biik na magugutom, tignan din ang mga paa. Kung mabuhay ang tayo, bibigay yan kapag nabuntis na at bumigat. Tandaan, ang mahusay na inahin ay investment, hindi lang basta alaga. Step 2, feeding management, ang sikreto sa itlog. Maling-mali yung papatabain mo ng husto ang inahin bago mabulat. Ang tawag natin dito ay flushing. Isang linggo bago ang inaasahang laro o pagpapakasta, dagdagan ang pakain. Pinapalakas nito ang produksyon ng itlog para mas maraming biik ang mabuo. Pero ingat, kapag buntis na, huwag masyadong mataba. Ang matabang inahin, mahihirapan manganak at madalas naipit o namamatayan ng anak sa loob. Step 3, ang critical 114 days. Dito marami ang nagkakamali. Ang pagbubuntis ng baboy ay tumatagal ng 114 days. Sa huling buwan ng pagbubuntis, doon lumalaki ang 70% ng timbang ng mga biik sa loob. Dapat relax ang inahin. Iwasan ang ingay, iwasan ang init. Kung stress ang inahin, asahan mo, kakarampot ang lalabas na biik. Gumamit ng vitamins at siguraduhing laging malinis ang tubig. Step 4. Oras ng panganganak, the survival phase. Ito ang pinaka-exciting pero pinaka-nakakapagod. Kapag nanganak na, siguraduhing tuyo ang mga biik at makasuso agad ng colostrum o yung unang gatas. Ito ang natural na bakuna nila. Pro tip, maglagay ng brooder o ilaw. Ang mga biik kailangan ng init, ang inahin naman kailangan ng lamig. Huwag hayaang mahigaan ng inahin ang mga anak, dito malulugi ang kita mo. Step 5, recovery at rebreeding. Pagkatapos manganak, huwag mong tipirin sa pagkain ang inahin. Kailangan niya ng lakas para sa gatas. Kapag malusog ang inahin habang nagpapasuso, mas mabilis siyang maglalandi ulit pagkatapos mawalay ang mga biik. Cycle lang yan. Healthy inahin equals more biik equals more pera. Ang pagbababuyan ay hindi sugal kung alam mo ang ginagawa mo. Disiplina at tamang kaalaman lang, mga kapigi. Kung may tanong kayo o gusto nyo ng part 2 tungkol sa paggawa ng sariling feeds, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para laging updated sa ating farm tips. Kita-kits sa susunod na video!